Hello mga kakusina! Welcome back again dito sa aking may huwagang kusina. So ngayon dahil wala tayong ibang mailuto, yon naisipan ko na may nakita ako doon sa groceries na anong tawag dito sa atin? Balinghoy or sa English kasaba. Ano pa bang ibang tawag dito? Kamuting kahoy. Ayan, dahil mahal din ang bigas. So yun, maswerte yung mga nandyan sa atin sa Pilipinas. Dahil yung may mga tanim na yung may mga tanim na kasaba diyan o balinghoy sa kanilang mga bakuran, ay meron silang alternative na maipapalit sa bigas. Dahil napakamahal na nga ng kilo ng bigas ngayon. Yung iba nasa 60 na yata ang kilo, merong 50, depende sa klase ng bigas. Yung mga iba, durog na, pero more than 50 kilos pa. So yon, nakabili ako ng doon sa groceries for more than 15 years. Ngayon lang ako nakakita ng balinghoy doon sa groceries yon. Nakachamba tayo ng balinghoy. Ayan, 3 piraso. Siguro 3 piraso is more than 1 kilo. So nagkakahalaga ito ng 1 dinar 355 ang nakalagay dito. So sa pera sa atin sa Pilipinas is more than 200 pesos. Siguro mga 250 pesos yan. Tatlong piraso, more than 1 kilo naman siguro to. Excuse me. So yan yung ating iluluto ngayon. Wala akong ibang mailuto eh. So ito yung ating naisipang iluto. Ang gagawin ko dito is ilalaga ko. Tapos pagkaluto na saka ko or iluluto natin sa luto natin sa gata. Gata yung ipangluluto ko rito. Yan, ilalaga natin ito mga kakusina. Wala tayong pagkain ngayon eh. Wala akong mailutong ulam kaya ito na lang yung ating pananghalian. So yan, babalatan natin para meron tayong panlaga. Sa probinsya, yun, maswerte yung mga nandyan sa province na may mga tanim na ganito. Napakatagal ko na talagang hindi nakakatikim nito. Pagbuhat nung mag-abroad ako, hindi na ako nakatikim nitong balinghoy. Kasi, yun, pag umuwi sa Pilipinas, hindi rin naman nakakabili. Ay dito, na-tsempohan ko nung nag-groceries ako kahapon. Na-tsempohan ko na meron silang tindang doon, balinghoy, nakita ko. Hindi ko lang alam kung saang bansa ito galing. Kung sa Pilipinas din ba or sa ibang dito, lugar dito sa Kasi more on ang pinagagalingan ng mga rito is India or Bangladesh. Diyan sa saan pa ba? Maraming pinanggagalingan din ng rito eh. Kaya medyo mahal din talaga yung mahal yung presyo. I hope maganda itong na to. Kasi yung ibang kamuting kahoy ay talagang parang kahoy. Parang kahoy. Matigas yung kanyang laman at saka may mga ugat-ugat. So sana ito is maganda. Mukhang maganda naman. Ayan. Putol-putulin natin para madali siyang maluto. Ganyan po ang pagbalat ng kamuting kahoy. Ito medyo mahirap balatan, ewan ko. Kasi yung iba pag tinutuklap lang yan eh. Ganyan Tagal na ako hindi nakakakain ng mga pagkain probinsya. Kamuting kahoy, kamuting baging, yung tinatawag na Singapore or ano bang tawag pa dong iba? San Fernando yata ang tawag ng iba doon eh. Ano pa ba yung mga pagkain dyan? Saging, dito walang saging eh. Walang rito, yung mabili dito na saging na sabaw, wala. Tagal na ako naghahanap yan, wala. Ano pa ba yung mga pagkain probinsya na natin? Yan, mais. Meron din mais dito.
Pero napakamahal naman ng mais dito. Ginto naman yung mais dito. Grabe. Minsan may panahon din na may panahon din naman na mura-mura yung mais. Siguro pag yung panahon din ng tag-ani doon sa lugar na pinanggagalingan, yun, mura-mura. Napakamahal na ng bigas sa Pilipinas. Grabe. Kita ko doon sa mga post Talaga namang. Tapos sisisihin nila yung namumuno. Saan na raw yung pangako? Pangako. Pangakong hindi kita iiwan. Pakanta tuloy ako Pangako kasi dun. Raw magiging 20 raw yung kilo ng bigas kaso hindi naging 20. Kaya yun, sinisisi tuloy nila. Ano yung sisihin yun? Hindi naman siya yung may-ari ng bigas. Hindi naman siya yung may-ari ng bigasan Tsaka hindi naman siya yung nagpapatupad ng sa mga presyo Sisihin ba naman Grabe. Wala nang nagawang mabuti yung Kahit sinong mamuno, sasabihin may pa rin, may pula pa rin. Ayun So ayan guys. Tapos na, ayan, isa na lang yung ating babalatan. Haba yung ating video dahil dito sa na to. Iluluto ko to sa sa gata. Gata yung ating ipanlalaga dito. Sarap sana itong ihalo sa ginataan. Yung anong tawag doon? Bilo-bilo. Tapos may halong kamuting yung kamuting baging, tapos may halong saging, may halong bilo-bilo, may halong yung pang ginataan talaga ubi. Yan ang masarap sa ginataan. So yan, ang ating basura itapon na. So yan guys, nabalatan ko na lahat Yan lang yung ating 3 piraso. 200 more than 200 pesos pero syempre dahil gusto kong makatikim, bibili pa rin ako. So yan guys, abangan nyo na lang ang pagka naluto. Pakita ko sa inyo. So yan na guys, malinis na. So umpisa na nating ilaga. Apuyan na natin ang ating mahiwagang kalan. Ayan. Pinahin ko muna kasi wala pa tayong Tapos ito, meron tayo ditong kakang gata mula sa lata. Yan yung ating ipangluluto. Doon sa ating kamuting kahoy or balinghoy. Yan ang ating ipangluluto. Kalahati lang muna. Ilalagay natin para hanggang maluto siya. Tapos lagyan natin ng tubig kasi matagal-tagal din yung maluto. Ayan. Tapos lagyan natin ng asin. Ayan, kaunting asin lang. Kasi ang ilalagay natin dyan mamaya is kaunting sugar din. Naglalaban yung kanyang tamis at saka yung kanyang alat. At may ganun-ganun pa. So ayan guys, abangan. So ayan mga kakusina, ilagay na natin yung gata. Lapot. Ayan. Binuhos na ang gata. Lakasan natin ng konti yung apoy. Tapos lagyan na natin ng sugar. Ay hindi po to coffee mate Ang laman po nito ay sugar. Ayan, tansyahan na lang. Tansyahan lang yung ating lagay.
Mga, ano siguro yan, mga 5,000 pieces. Kayo na po ang bahalang magkarpula. Mabilis lang naman iluto yung yung kamuting kahoy. Wala namang maraming ingredients yan eh. So lahat ng alam na yan kung paano lutuin. Imposible naman hindi, lalo-lalo na mga taga-probinsya kagaya ko. So alam na alam yan kung paano iluto. Iba, nilalaga lang talaga sa tubig eh. So ngayon ay gusto ko namang tikman yung luto sa gata. Kasi dati naman talaga sa amin, sa probinsya, niluluto lang yan, lalaga lang, lagyan lang ng kaunting asin. Kasi wala namang pambili sugar. So asin lang talaga, more on asin ang pinanluluto. Tapos yun, pagkaluto na, marami namang nyug sa probinsya or yung hindi pa masyadong nyug, yung kumbaga tawagin is ano ba tawag doon, bingi. Oh, umawas. Malakas masyado yung ating apoy. Kwento tayo ng kwento. Yun, kakayurin mo yun, tapos yun ang gagawin mong sausawan. Yummy! Ating haluin at yung gilid lang para kasi nagbubuo-buo yung ating gata eh. Tingnan natin ang lasa. Yung tamis. Dagdagan natin ng konting sugar. Para tama-tama lang na naglalaban yung kanyang naglalaban yung tamis at saka yung alak. Kumbaga sa pantay lang. Ayan, malapit na yung maluto mga kakusina. Ang ating kamuting kahoy na luto sa gata. So ayan mga kakusina, check natin kung luto na ba yung ating luto na yung ating kamuting kahoy. Wow, wow, wow. So patayin na natin ang apoy. Ayan. So ayan guys, so luto na ang ating kamuting kahoy na luto sa gata. Ayan. Siguraduhin nyo lamang po na lutong-luto ang inyong ilalagang kamuting kahoy kung anumang luto ang gagawin ninyo. Kasi po meron ding hindi magandang epekto pagka hindi luto ang inyong ilulutong kamuting kahoy. Kasi ito po ay magdudulot ng inyong pagkahilo or pagsusuka or any side effects kapag hindi po luto. Pero pagka luto po, ayan po ay napakasarap. So yan, tikman na natin ang ating kamuting kahoy na niluto sa gata. Wow! Harap! Maganda yung kanyang maligat at saka hindi siya yung iba kasing kamote talaga yung makahoy, maraming mga ugat-ugat ba. Ito maligat. Maligat siya. Tapos maganda pa yung pagkakaano ng gata, malapot na parang naglalatik-latik na. Hindi ako makapagsalita. Puno yung bibig ko. So ayun guys, hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa panonood sa aking video. At kung nagustuhan mo ang aking video today sa pagluluto ng kasaba or balinghoy or kamuting kahoy, huwag mo pong kalimutang i-follow ako sa aking Facebook page at i-subscribe ako sa aking YouTube channel.
At huwag nyo rin pong kalimutang i-like, i-share, at mag-iwan ng comments sa aking comment section. Hanggang dito na lamang, hanggang sa muli nating pagkikita sa aking mahiwagang kusina. Bye-bye! Have a nice day!